Gustong-gusto ko ang virtual reality, at tuklasin ang mga virtual na mundo. Ngunit para magkaroon ng nakakaengganyong karanasan sa virtual reality, maaaring kailanganin mo ng mga karagdagang accessory, kung makikipag-ugnayan, maghanap ng mga bagay, o magkaroon ng karanasan sa pandamdam. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang pagkakaiba sa pagitan ng isang controller at isang tracker, para magamit sa virtual reality. Ngunit bago ko ipakita sa iyo, mag-subscribe sa channel dahil nag-publish ako ng mga bagong video bawat linggo. Ito ang HTC Vive Controller. Sa controller na ito maaari kang makipag-ugnayan sa mga elementong nakikita mo sa virtual na mundo. Ang controller na ito ay hawak sa iyong kamay, at ang posisyon, pag-ikot, at paggalaw ng iyong kamay sa totoong mundo ay magiging parehong mga paggalaw sa virtual na mundo. Mayroon din itong mga pindutan na maaari mong pindutin upang magsagawa ng mga aksyon at pumili ng mga opsyon na nakikita mo sa virtual reality. Maaari kang gumamit lamang ng isang controller, o gumamit ng dalawang controller, upang makipag-ugnayan sa parehong mga kamay sa isang virtual reality na laro. Ang layunin ng controller na ito ay subaybayan ang posisyon ng iyong mga kamay upang makipag-ugnayan sa mga digital na elemento sa virtual reality. Ito ang HTC Vive Tracker, isang tracker para sa mga bagay o tao para sa virtual reality. Sa pamamagitan ng paglalagay ng tracker na ito sa isang bagay. Kapag ang bagay na iyon ay inilipat sa totoong mundo, ang paggalaw na iyon ay naililipat din sa virtual na mundo, para makita mo ang posisyon ng pisikal na bagay na iyon sa virtual reality. At sa gayon ay magagawa mong makipag-ugnayan sa object. Ang tracker na ito ay may kakayahang ipaalam ang posisyon, pag-ikot at pagtabingi ng bagay kung saan ito nakakabit. Maaari kang gumamit ng ilang mga tracker, sa mga bagay, tao, o bahagi ng katawan. At ang virtual reality na kagamitan ay maaaring tumpak na matukoy ang posisyon ng lahat ng mga tracker para sa virtual reality. Ang layunin ng device na ito ay upang mahanap ang posisyon ng isang tunay na bagay upang makita mo ang posisyon nito sa virtual reality. Sa mga susunod na linggo ipapakita ko kung paano gumagana ang mga device na ito, para magkaroon ka ng mas nakakaengganyong at tactile na karanasan sa mga virtual na kapaligiran. Gumugugol ako ng maraming oras sa kasiyahan sa virtual reality. Ngayon, mag-subscribe sa channel dahil nag-publish ako ng mga bagong video bawat linggo. At ipapakita ko sa iyo ang ilang virtual reality na proyekto.